Ayan na, BBM umamin na. Eto 'tong topic natin yung mga kababayan tungkol ito sa sakit ni Pangulong Marcos na kung saan merong video kumakalat o kumalat na in-interview ito ni Auntie Claire. At eto naman si Jojo de Guzman, mga kababayan, ay may mga, inano dito sa mga sinabi ni BBM 'no. Yung kahulugan ng sinabi ni BBM 'no ay talagang sinaliksik na naman itong si Jojo de Guzman at eto nga, nadiskubre kung ano talagang ibig sabihin ng sinabi ni BBM dito. Panoorin natin 'to mga kababayan, itong, video na ito, reaction video ko sa video ni Jojo de Guzman. Pero kung kayo ay bago pa lamang sa channel ko, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload ko. I-share niyo na rin po. Suportahan niyo po itong balita ni Kuya Rans TV. Alright, so umpisahan natin ito mga kababayan. Itong video na ito talagang medyo natatawa rin ako, eh. Ha? Jojo kasi talagang alam mo si Jojo mahilig talaga ito manaliksik, eh. Yung mga kahulugan, alam niyo naman sa panahon ngayon, merong tawag dito, Google 'no. Kapagka may binanggit ka isang salita, eh, siyempre aanuhin mo 'yon, igo-Google mo 'yon, igo-Google mo 'yon. Aalamin mo 'yon kung ano yung ibig sabihin nun. At dito nga sa natuklasan ni Jojo de Guzman, ang ibig sabihin noong sinabi ni BBM na sakit niya ay tila ba, umaano sa alam niyo yun, sa paggamit ng pulburon. Oo, yun ang base dito sa pananaliksik ni Jojo de Guzman, ako magbabase lang ho ako dito sa bidyong ito. Hindi tayo magbibigay ng sarili nating dahil mahirap na rin naman 'no. Hayaan na natin 'to sa eksperto kagaya ni Jojo de Guzman. Eksperto at mahusay talaga manaliksik. Umpisa natin 'to mga kababayan. Okay, so eto na naman tayo, si Auntie Alright. Claire, kasama si Bangag na Oh. magsisinungaling na naman. Fine na fine daw, pero tignan naman ninyo yung actuations, facial expressions, yung mata niya, halatang nagsisinungaling sila. Look at that. Actually, yun din napansin ko kahapon pinapanood ko 'tong video na ito. Alam niyo, ba't gano'n magsalita si BBM? Para bang ayaw niya makipag-eyes to eyes, ayaw tumitig sa camera habang ini-interview siya ni Auntie Claire. 'Di ba usually ang mga gano'n, eh, parang may tinatago 'no? Sabihin na nating 'di ba nagsisinungaling. Kaya nga kapagka humarap ka sa isang tao dapat eyes to eyes. Kung talagang totoo, wala kang dapat na itago, 'di ba? Dapat 'pag nag-usap kayo eyes to eyes talaga. Eh, dito sa napansin ko rin 'no, kagaya ng napansin ni Jojo de Guzman na masyadong malikot ang ulo ni BBM, masyadong malikot ang mata niya, at, laging natatabingi ang kanyang bibig. Bakit kaya? Bakit kaya? Ay, so tuloy natin 'to. Look at that. Yan. Yan. Fine daw yan. Fine. Pakinggan natin ang mga sinasabi. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. Naayos na ang problema. Ibig sabihin, may problema talaga sa kanyang health. Kung walang pera ito at pera ng taong bayan, malamang sa malamang cardiac arrest na to. Nakaw, Naayos na yung problema. What happened ano yun? Parang tantoko, cardiac arrest. was I now have diverticulitis. So, nabanggit ang diverticulitis. Tingnan natin ang diverticulitis. So, mga kababayan, ang cocaine use ay attributed doon sa symptoms ng diverticulitis. Ito pala yun. Ang diverticulitis ay nagpuproduce ng parehas na sintomas sa sobra at heavy use ng cocaine. So, ibig sabihin overdose, no? Pag na-overdose ka, so yun, nagiging ng diverticulitis. Similar that can produce severe, potentially fatal abdominal symptoms. Parehas na parehas ang sintomas. Kaya,
Kung sinasabi na sabi niya ay diverticulitis, malamang sinasabi lang nila ito na diverticulitis, pero ito pala ay heavy use of cocaine. Cocaine use can cause acute mesenteric ischemia. Ano po ito? A reduction of blood flow to the intestines. Ito po ay nagmimimic or kahalintulad ng sintomas ng diverticulitis. Kaya kung sinasabi niya na diverticulitis po ito po ay dahil sa cocaine-induced. Wala kang katakas-takas, Oh. Marcos Jr. Wala kang kawala. Wala kang kawala. Kasi sinasabi nga ni Jojo de Guzman na base sa kanyang ano dito, na nadulas daw. Nadulas na inamin itong yung sakit niya ay diverticulitis. Oo, so ngayon ito si Jojo de Guzman dahil nga mahilig manaliksik. Ginugol niya kalin itong ibig sabihin ng diverticulitis. At nakita niya nga ang ibig sabihin na ito naman, nakikita niya sa screen niya, ang meaning ng diverticulitis. So, pag nasobra ka sa paggamit, ito ang magiging ano niyan. Pero ang anong term talaga dyan mga kababayan, base sa aking kay Jojo de Guzman, overdose. Ikaw po ay nadulas galing sa bibig mo ang diverticulitis. Apparently, and I now have diverticulitis. Diverticulitis growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay? Overwork. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor, hinay-hinay lang. Yan sabi ni Claire. Si Ate Claire ang nag-ano dyan nag-interview dyan mga kababayan sa kasi marami ang nagtatanong. Marami ang naghahanap o gusto malaman kung ano talaga ang totoong sakit ni PBBM. Ngayon, eto si Ate Claire, siguro gusto niyang mabigyan ng sagot yung katanungan ng marami. Kaya humarap siya kay BBM at in-interview niya. Pero kung ma-obserbahan niyo dito mga kababayan, sa kanyang sagot at sa kanilang conversation dito, si BBM, hindi siya tumitingin ng eyes to eyes at masyadong malikot ang ulo niya. Kaya tuloy, ang komento naman ng karamihan, mga kababayan, ay tila pa hindi totoo ang sinasabi ni BBM na siya ay okay, na siya ay, di ba? Di ba kapag nakikipag-usap ka, dapat straight lang. Seryoso ka man, di ba naalala niya si PRR, kapag nakikipag-usap yon, may halo pa ang joke eh. Pero, hindi mo siya makikita na umiiwas yung mata. Hindi nakatingin mismo sa sa camera. O kung sino man yung kausap niya, talagang naka-focus talaga. Hindi kagaya ni BBM pag nagsalita ang likot, masyadong magalaw. Overworked? Baka naman, overdosed. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Ayan Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang dami trabaho. Wow. Talaga? Yan ikaw talaga Overwork? Naalala ko sinabi ni Bibi Sara, umaga pa lang, nag-iinom ka na eh. Sara, nag-shot ka na. Alas 10 pa lang ng umaga, amoy ala ka na. Overwork ba yan? Hinahinay lang, Mr. President, sa pag ng alak. Ayoko sabihin sa kung ano mang bisyo meron ka pa. Basta sa alak, hinahinay lang. At mo, presidente ka namin. At ikaw ang inaasahan namin. No? Baka kaya siguro nagkakawindang-windang ang Pilipinas eh. Huwag masyadong mag-aano ng alak. Bahala kayo kung ano pa yung parang gusto yung sabihin. Basta yun lang, alak lang. So, sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Nakita ninyo paano yung question? Leading question.
question, kasi syempre, question ng taong bayan yan, nasaan si Marcos Jr.? Sa pwesto. Okay, huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. So sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. The rumors of my death are highly exaggerated. Well, aside from diverticulitis, meron naman isang chismis. Oh. Apparently, merong conversation with Ay, Dean. ito yung kay Dean Chase, no, na post, no, from ang kanyang source dito ay from Malacanang, mga kababayan. Ito, nakita ko rito kahapon sa post ni Dean Chase, no, at idinugto nga dito ni Jojo Digsman sa kanyang vlog, no, na kung saan may nag-message kay Dean Chase na medyo critical daw ang lagay ng ating presidente. May tumawa. Well, ako naman, hindi naman sa ayoko rin naman na malaki sa hindi magandang kalagayan ng ating presidente dahil, di ba, siya ang ating inaasahan. Alright? So, tuloy natin to Chase at saka sa isang insider or Hmm. taga Malacanang. Ang sabi dito, mamatay na ba? Aba, Sagot, we still don't know, Sir Dean. But everyone in the wings started panicking. Agoy! Kasi he was clutching his chest. Oy! Naku, cardiac arrest na to. Akala namin cardiac arrest. So, sabi ni Dean, so what was it? Sayang, di natuluyan. According po sa findings, sir, AFib po or atrial fibrillation or arrhythmia due to chronic insomnia. Mapasearch nga, tignan. chronic insomnia, kulang sa tulog. Overwork, medyo overwork, hindi natutulog. Oo, baka straight lang hindi natutulog ang ating presidente. Sabi niya, overwork. Hinay-hinay lang sa trabaho. Oo, hindi na nakakatulog. Insomnia. Ito. According po sa findings, sir, AFib po, atrial fibrillation, arrhythmia due to chronic insomnia. Sagot ni Dean Chase dito. Insomnia. Natatawa ako sa insomnia. Sabi nila, di makatulog kasi baka... Ay! Naalala ko, may mga kakilala ako ganyan eh. Pagka gumagamit, hindi talaga nakakatulog. Totoo yung mga babayan na, yung isang klaseng pulpuro na, yung nabibili ng mga ordinaryong addict. Nakakatulog. Tapos, dahil nga hindi nakakatulog, kung ano-ano na pumapasok sa isip nila, hindi na rin nakakakain. Sana dahil sa sobrang trabaho. Dahil hindi na nakakatulog. Sobrang trabaho, iniisip ni PBBM kung paano niya iaangat ang Pilipinas. No? Kaya nagkaka-insomnia siya. Sana ganun. Na bakit nalagay sa ganito ang ng Pilipinas? Bakit dumami ang mga kawatan sa Pilipinas? Lalong-lalo na sa gobyerno. Bilyon-bilyon ang ninanakaw. Sana yun ang isip ni BBM kaya nagkaka-insomnia siya. Diba? Hindi dahil sa ibang bagay. Hindi dahil sa sagot ni Dean Chase. Tingnan natin ano tong atrial fibrillation na ito. Well, tingnan natin. Sinus tachycardia, ayan, cardia, from the root cardiac, is the most common arrhythmia that results from cocaine. Ayan na naman tayo. Cocaine toxicity. But supraventricular tachycardia and atrial fibrillation can also occur. Ayan po, ito po can also occur. These tachycardias are primarily due to cocaine. Ayan na naman tayo eh. So, related pa rin talaga, no? Oo, kaya daw pala yan. Ito, supraventricular tachycardia and atrial fibrillation can also occur. These tachycardias are primarily due to pulburon effect on increasing circulating blood. So, cocaine use, atrial fibrillation, are those who
use methamphetamines, cocaine, opiates, cannabis, Meron siya eh. may have a 38, maybe 86% na kay Marcos Jr. Wow. nung isang gabi na ito. Higher risk of developing an irregular heartbeat. Kaya nga sabi, akala namin cardiac arrest, sabi doon, known as atrial fibrillation or AFib, which can cause heart-related complications. Yan po, kaya yan po yung sinasabi na under medical The observation. President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. Okay, pahinga muna. Huwag sobrahan. Ha? Baka pag hindi sinunod ang payo ng doktor bumigay. Alalahanin mo, ikaw ang aming Pangulo. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. So ayan po, questionin po natin ang totoong kalagayan ni Marcos Jr. Although, na-interview ni Auntie Claire na sabi okay lang, pero wag kayo. One of these days, matutuluyan na yan. Dahil alam nyo, sa ating Constitution, under Article 7, Section 12, kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang kalalagayan ng presidente. At ayon sa Article 7, Section 11, kapag unable na ang presidente, ang vice-presidente, which is VP Sara Duterte, will be our new president. Yan naman kasi talaga nasa konstitusyon natin. So, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung nagkasakit si Pangulong Duterte, hinalampag ang Malacanang, gusto malaman kung ano talaga ang totoong dahilan ng sakit ni Pangulong Duterte, kung okay ba yung kanyang kalusugan, no? At hindi ho itinago ng Malacanang noon yan. Ipinaalam yan, isinapubliko yan. At hindi naman po malala ang karamdaman ni Tatay Digong noon. Dahil may mga atat din noon na umupo talaga. Gusto-gusto nilang maupo noon si Leni Robredo. Pero dahil nga ho, si Pangulong Duterte, wala namang bisyo. Kumbaga na overwork lang. Yun talaga, overwork. Talagang madaling araw nagtatrabaho at napatunayan talaga niya yan. Napatunayan niya yan sa atin. Di ba may mga video pa nga na kumakalat noon na kung saan ito si Pangulong Duterte ay nakita sa airport, no, bumibisita ng madaling araw. At maging sa kanyang trabaho ay inaabot siya ng madaling araw yung kanyang di ba, yung sa GAA, di ba? Yung tawag dito, yung pagbibito niya ng GAA ay talagang binubusisi niya maigi. Inaabot talaga ng madaling araw si Tatay Digong. Minsan ka wala nang tulugan, straight. Kahit pag may kalamidad, ay nakapokus talaga yan. Nagmamandulan siya, pero hindi natin siya nakikita, pero nandiyan lang siya, nakapokus, nakatutok. Yun talaga ang masasabi natin talaga nung panahon niya ay overwork talaga. Diba? Kasi nga, mahirap po talaga ang maging presidente. Buong bansa ang tututukan mo. Buong bansa ang paglilingkuran mo. So wala ka ng panahon sa ano mang gusto mong gawin o yung mga libangan mo, hindi mo na magagawa. Kailangan nakapokus ka sa iyong trabaho bilang presidente. Buti pa kasi BBM nakakapag-relax pa, nakakapanood pa ng F1, nakakapanood pa ng concert. Di ba? Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi po nangyari yan. Mga kababayan. So tuloy natin to Kaya dapat voluntarily mag-submit na ang presidente ng Declaration of Inability. Huwag ka nang pakunwa-kunwari na kaya mo pa yan. Buti na lang may pera ang taong bayan para isalba ang buhay mo. Pero ang totoo niyan, kagaya mo rin si Boying Rimulya na binuhay lang ng pera ng taong bayan. Isa pa yun no? Pupunta sa programa nila, may kasama pang yung oxygen, katabi pang oxygen. Diba?
Nag-viral yun ha. Nakita niyo yung photos na kung saan habang sa programa nila yon sa DZRH ba yun? Kasama pa ang oxygen. Tago yan, tago. Hindi nyo naman maitatago sa Panginoon. Ha? Hindi nyo maitatago sa Panginoon yan. At hindi nyo rin basta-basta maitatago sa taong bayan. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Siyempre, ganun din sa Article 7, Section 8, na kapag ikaw ay may disability na, or maybe pag ikaw ay namatay, sana ang Vice President ang ating bagong presidente. At syempre, ang sabi sa Article 3, Section 7, meron tayong garantiya na malaman ng taong bayan ang impormasyon tungkol sa concern sa inyong health. Kailangan i-release ninyo ang inyong health record. O records. Alright, so ayan ha mga kababayan, narinig natin, no? Itong si Jojo Di Guzman, na kung saan nga ho Okay, so eto na. narinig natin si Jojo Di Guzman na kung saan nga may mga napansin siya at may mga natuklasan siya dito sa mga sinabi ni BBM, no? Yung meaning nung sinabi niya dito na kung saan para bang umamin siya daw. Natila daw umamin na siya sa kanyang sa katotohanan. Right, so ayan ho, hanggang dito na lang muna ang aking reaction video. At shoutout nga pala kay Jojo Di Guzman. Mga kababayan, humingi po ako ng suporta sa inyo. Sana po i-like and subscribe niyo po itong aking channel, Balita ni Kuya Rans TV. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo. God bless. Bye-bye.